una sa lahat. Ang bubuhay lang sa'yo, kukunting bansa. Isa na yung China. Exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No. Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Mga kapatid, 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Military junta, Defense Secretary Gibo Teodoro nagbabalang baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar sa gitna ng umuugong na kudeta. Sa sampulan siko, nagbitiw na congressman na si Zaldico posible makasama sa mga unang kakasuhan sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scam. Not guilty, Enrile Reyes at Napoles absuelto sa mga kasong graft kaugnay sa pork barrel scam. Malapit ng isampa sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kaso laban sa mga dawit sa flood control scam. Kabilang sa mga posibleng unang kasuhan, si dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bukod kay Zaldico, sino pa mga posibleng kasuhan ng Ombudsman? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may mga congressman daw na posibleng isama sa mga kakasuhan sa Sandigan Bayan. Hindi pa raw niya tiyak sa ngayon kung may mga senador na madadamay rito. Sa ngayon, 8 kasong kriminal ang inihahanda ng Ombudsman na ihain sa anti-graft court at posible raw na ihain yan sa susunod na buwan. Bukod kay Zaldico, may mga opisyal din daw ng DPWH na maaaring kasuhan. Pati na rin ang kumpanyang SunWest na pagmamay-ari ng pamilya ni Ko na siyang kontraktor ng 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Matatandaan, Jiggy, na isiniwalat din ng mga dating district at assistant engineers ng DPWH na tumanggap din umano si Ko ng bilyong kickback mula sa mga flood control projects, bagay na itinanggi na ng dating kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. I-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi na kagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin to, paspasan to. Kasi gano'n naman dapat . Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. May mga congressman na kasama ron. Jiggy, nakatakda naman magsampa ng kaso ang DOJ sa Lunes laban sa ilang personalidad na dawit sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Kasama sa mga kasong isasampa ay malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at graft. Jiggy? At Camille, pag nasampa na ito ng kaso na itong si Zaldico, ay kaya na ba itong mapauwi sa bansa? Jiggy, kung matuloy nga yung kaso laban kay Ko, ay hihilingin na raw ng Ombudsman na kanselahin ang kanyang pasaporte. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon kung nasa ang bansa na nga ba si Ko. Tinanong din si Ombudsman Remulla kung magpapasko ba sa kulungan ang mga dawit sa flood control scandal. Sagot ni Remulla, hindi niya yan maipapangako. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Ang intensyon, dapat dyan mabuti ang intensyon natin. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Umuugong na naman ang posibilidad ng isang kudeta sa hanay ng militar. Babala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aakla sa mga sundalo. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kinukumpirma ba ni Secretary Teodoro na totoong may alingas-ngas nga ng kudeta?
Jiggy, walang kinukumpirma si Defense Secretary Gilbert Chodoro tungkol nga dyan sa sinasabing panibagong coup threat. Natanong lang naman siya ng ilan sa mga kapatid natin sa media tungkol nga sa usaping ito at ang sinabi ng kalihim, kapag nangyari yan, hindi malayo na matulad tayo sa Myanmar na magkaroon ng military junta. Kapag nagkaroon ng military junta sa Pilipinas, mababaliwala ang batas dito sa bansa dahil magkakaroon ng military takeover. Pwede rin na hindi tayo kilalanin ng ibang bansa o yung tinatawag na diplomatic isolation. Maaari rin na mapatawan ng mga economic sanction. Matatandaan natin na nagkaroon ng military junta dyan sa Myanmar nung umabot sa punto na kinu-question na yung naging resulta ng kanilang halalan. At sa puntong yun, maging yung ASEAN Summit pinagbawalan na dumalo ang junta leader doon sa nasabing pagtitipon. Natatandaan natin, nagpunta tayo sa ASEAN Summit dyan sa Laos, dyan sa Malaysia at walang ang kinatawan ang bansang Myanmar ng mga pagkakataong yan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Teodoro. Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China. Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Jiggy, nito lamang nakaraang buwan ay kinumpirma nga rin ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner na nagkaroon din talaga ng ilang mga retiradong general na nananawagan para i-withdraw yung suporta sa kasalukuyang administrasyon. Pero nun din naman ay sinabi nilang hindi yan nagtagumpay. At sa panayam nga sa DZRH, sinabi rin ni General Browner na nananatiling tapat ang mga militar sa konstitusyon at pinag-aaralan nila kung meron nga bang mga posibleng kaso na maisampa laban dito sa mga sinasabing taong nananawagan para sa withdrawal of support. Narito ang sinabi ni General Browner. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Again, pag nakialam po ang armed forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nga ni Undersecretary Claire Castro na importanteng maging mapanuri pa rin sa mga lumalabas na impormasyon at huwag basta-basta maniwala. Narito ang kanyang sinabi. Ito ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto. Huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili mula sa TV5 Media Center. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong katiwalian laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile at dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Enrile, Reyes, Napoles sa kasong 15 counts ng graft kaugnay sa manumalyang paggamit ng 172 million pesos na pork barrel fund. Ayon sa korte, nabigong prosekusyon na patunayang guilty ang tatlong akusado. Bagamat absuelto, pinagbabayad pa rin na mahigit 200 million pesos ng korte si Napoles bilang civil liability. Personal na dumalo si Reyes sa pagbababa ng hatol, habang si Enrile at Napoles naman ay dumalo sa pamamagitan ng video conference. Si Enrile ay nakakonfine sa ospital dahil sa pneumonia, habang si Napoles naman ay nakakulong dahil sa ibang mga kaso. Susunod, DILG Secretary John Vic Remulla ginit na walang magiging VIP treatment sa mga makukulong sa flood control scam. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla na walang magiging VIP treatment para sa mga makukulong kaugnay sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang pag-inspeksyon ng DILG at ng ICI sa kulungan?
Alam mo, Jiggy, kanina kasama kami doon sa pag-iikot ng ICI at ng DILG dyan sa New Quezon City Jail at nakita nga namin merong mahigit 100 bagong selda dyan kung saan kasya ang mahigit 1,000 individual. Malinis, disente, may sapat na ventilation at may kanya-kanyang banyo dito. Ito ang kalalagyan ng mga masasangkot dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Ang sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla walang VIP treatment dyan at hindi na rin pwedeng gawing palusot o maging excuse yung mga health issues para lang magkaroon ng hospital arrest. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Nakahanda na po yung PGH, Payatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, mag-alagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, mag-alagay rin kami. So wala nang excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, andi dito na rin. Jiggy, kanina sinabi rin ng mga opisyal ng ICI na hindi pa nila maipangako kung kailan nga ba magagamit itong mga pasilidad na ito dahil nakadepende raw ito sa Sandigan Bayan, lalo na yung paglalabas ng mga warrants of arrest. Kanina pinapaliwanag rin ni ICI Commissioner Rogelio Singson na ang taas na expectation sa kanila ng publiko na may maipakulong na nga kaagad, pero ang role lang talaga nila dito ay mag-imbestiga at nakadepende na nga sa Sandigan Bayan kung kailan nga magkakaroon ng pagpapakulong dito sa mga sangkot dito. Jiggy. At Gerard, kanina ay nagkaroon daw ng kaguluhan dyan sa labas ng ICI. Anong detalye nito? Tama, Jiggy, merong isang grupo ng mga realista na nagpumilit makapasok dyan sa compound ng Department of Energy kung nasaan ay nandoon din yung opisina ng ICI. Ang panawagan nila ay agad na mapanagot itong mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Nauna na kasing ipinangako rin ng ICI na magkakaroon na ng live streaming ng mga hearing para alam ng publiko kung paano nangyayari itong mga proceedings, itong mga pagtatanong at pag-iimbestiga ng ICI. Pero ang sabi ng ICI, medyo matatagalan pa ito dahil next month na ulit yung susunod na hearing at sa ngayon ginagawa pa nila yung guidelines kung paano gagawin itong live streaming. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Pumalag ang isang kongresista na dinadawit ng Ombudsman Boying Remulla sa flood control scam. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino itong kongresista na ito at ano ang kanya naging reaksyon? Jiggy, isa nga doon sa mga lumabas na pangalan mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tumanggap umano ng kickback mula sa mga diskaya ay si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Nangyari raw ito noong presidente pa siya ng kumpanya na SA Pleito Construction Corporation. Mariin naman itong itinanggi ni Pleito. Para raw sa transparency, handa raw siyang makipagtulungan sa AMLAC pati sa iba pang ahensya. Buo rin daw yung kanyang tiwala na sa huli mananaig pa rin ang katotohanan. Nauna na rin iginit ni Pleito na nag-divest na siya sa kanilang kumpanya bago pa siya naging congressman. At bukod nga po kay Pleito ay pinangalanan din ni Ombudsman Remulla itong magkapatid na kongresistang Yap. Si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap daw ay tumanggap din umano ng pera sa mga diskaya at si Benguet Representative Eric Yap naman ay itinuturing na raw na bilang person of interest sa maanumalya umanong flood control project sa La Union. Wala pa ring reaction ngayon itong dalawa tungkol dito. Jiggy. Marian, sa ibang usapin ay dismayado raw si Congresswoman Laila De Lima sa pagkakaabsuelto ni Enrile Reyes at Tapoles sa kasong graft kaugnay naman ng pork barrel scam. Tama ka nga dyan, Jiggy, dismayado nga itong si dating Justice Secretary at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima dito sa pagpapawalang sala kina dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ay Chief of Staff dito na si Gigi Reyes at ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng graft kaugnay nga nitong pork barrel scandal. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman De Lima. Medyo na-frustrate kami pag ganyan na merong mga nadidismiss na mga cases flowing from the PDAF Napoles scam. Diyan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Parang there's lesser scrutiny, especially from the public
kapag ilang taon ang lumilipas na hindi na didesisyonan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Jiggy, sinabi nga rin ni Congresswoman De Lima na kung ganito rin yung mangyayari sa kaso ng mga flood control projects, good luck na lang daw sa atin. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulit ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, sa dokumentado ilang TNVS drivers halos hindi na umuwi para sa disenteng kita. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mas lumaki pa raw posibilidad na ipaaresto na ng International Criminal Court o ICC ang iba pang sangkot sa madugong war on drugs. Yan ang tingin ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti matapos ibasura ng ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulo Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiction nito sa kaso. Ayon kay Conti, maaari pang iapila ng kampo ni Duterte ang desisyon pero tingin niya malabo na raw na baliktarin ito ng Appeals Chamber. Wala pang petsa kung kailan isasagawa ang confirmation of charges hearing sa kaso ni Duterte. Kailangan pang hintayin ang gagawing medical exam sa dating Pangulo kung talagang kaya niyang sumalang sa paglilitis. Nauna nang binasura ng ICC ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni Senator Bato de la Rosa. The prosecution is now emboldened, empowered to apply. Itong korte ay may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant in warrant of arrest. Kumbaga medyo mas may ka na dito, mas may confidence. Kung gaano kamahal ang pamasahe sa mga ride-hailing app, gano'n naman kalit ang kita ng mga driver. Ang ilan sa kanila halos hindi na umuwi para may taguyod ang pamilya. Ang kwento dokumentado ni Charina Guevara. Tingin ng marami, malaki ang kita ng mga driver ng TNVS. Bukod kasi sa mas mahal ang pamasahe kumpara sa taxi, may surcharge pa na tinatawag. Pero kabaliktaran ito sa tunay na buhay nila. Para kumita, may mga tsuper na wala nang uwian ng bahay, walang preno sa pagkayod, walang bitaw sa kanilang manibela. Hello, kuya! Si Chimley Makasinag, 8 taon ng TNVS driver. Dati, 2,000 malinis. Ngayon, nakakauwi na lang ako minsan na 1,000. Pinakamalaki ko na siguro 1,500 eh. Sa 1,000 piso kada araw nakita, ang take home niya, 30,000 kada buwan. Pero dito niya pa ibabawas ang buwanang hulog sa sasakyan na halos nasa 19,000 piso. Kasobrang tumal na, abutin ako ng 12 hours, sagad na ako hanggang 16 hours na. Tapos pagka wala pa talaga akong kinikita, sumasagad ako hanggang 24 hours. And then katulad ngayon, halos magdadalawang araw na ako nasa kalsada. Otomatikong nakakaltasan ng 20% ang bawat booking na natatanggap ni Chinley na napupunta sa ride-hailing app. Idagdag mo pa dyan ang mataas na presyo ng gasolina. Kaya kailangan makarami ng pasahero sa araw-araw. Minsan nga po kahit nasa malapit na ako sa bahay, Hindi ka pa rin uuwi? Hindi pa umuwi. Naghihintay lang ako ng booking. Kasi wala pa akong kinikita, kumbaga gas pa lang at saka sa kotse. So hanggat hindi mo nakukuha yung 1K na neto, di ka uuwi? Opo. So kung di po kayo umuwi kahapon, saan po kayo natulog? Dito, sa kotse. Paano yun? Nagpapalit pa ba ng damit? Naliligo pa? Sa ngayon po, pagka hindi ako nakatulog, palit damit lang po. Oo, yung mga dalawang araw na gano'n. Pero pagka nakatulog ako, nakaiglip ako yun. Doon po ako nakikiligo sa gas station. Anong oras ang huling kain mo? Kagabi pa po. Ha? Alas 12 na ng tanghali. Naku. Gutom ka na niyan? Medyo po. Ano
ba yung sabihin na natin, tinitiis mo bilang TNVS driver? Haba ng oras ng biyahe. Tsaka minsan, hindi na rin ako nakakain sa tama. Pati pag-ihi na... Tinitiis mo rin? Opo. Tapos pagka nag-ahabol ako ng kita, yun, hindi na rin po ako talaga nakakain. Meron kang 2 anak, kuya? Meron po. Hindi ba sila nagtatanong kung may mga pagkakataon na hindi ka umuwi? Kung Papa, bakit wala ka sa bahay? Ba't di ka namin kasama matulog? Minsan nagtatanong, sinasabi na lang po ng asawa ko, nasa trabaho, bumabiyahe po ako. Tapos video call para makita nila ako kung okay pa ba ako. Titiis ko naman din po kasi para sa kanila naman ginagawa ko. Isang halimbawa lang ang mga TNVS driver na tulad ni Chimley sa bahagi ng ating lipunan na kung hindi kakayod, walang kakainin sa araw-araw. Mahal mabuhay, mahirap kumita, pero lumalaban ng patas sa buhay. Zarina Guevara, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.